Hi guys! Welcome po sa aking channel and for today's vlog, nais ko lang pong bigyan diin itong suggestion mula sa ating kababayan at sa ating subscriber po na kung maaari daw ay pag-usapan po natin itong kalakaran at galawan po sa loob ng Congress, no? Particularly sa House of Representatives and Senate when it comes to liquidating their funds. Okay? Kasi may mga hamon kasi mula sa ating mga kababayan na dapat itong mga mambabatas ho natin, dapat transparent sila eh. Dapat ilabas nila yung kanilang pondo. Paano nila ginastos yung kanilang pondo, no? Yun yung hamon eh. Ang problema kasi parang secretive masyado yung ating mga mambabatas. Magaling lang itong ating mga mambabatas doon sa pagbusisi sa mga budget ho ng mga ordinaryong empleyado, opisyal at yung mga iba't ibang tanggapan po ng gobyerno, no? Pero sa kanilang sarili, medyo mahiyain ata itong mga mambabatas ho natin, no? So, yun po yung hamon. Now, hiramin ko lang yung expose ho ni Attorney Harry Roque, guys, no? Kung hindi ako nagkamali, lumabas itong expose ho ni Attorney Roque nung kasagsagan ho ng naging hot issue itong confidential fund ni Vice President Sara Duterte, no? Ang sabi ho ni Secretary Roque doon sa kanyang expose na ito daw mga mambabatas ho natin, particularly sa House of Representatives, madali lang daw sa kanila yung kanilang liquidation doon sa kanilang maintenance and the other operating expenses po, no? Or MOOE. By mere certification, tapos na. Tanggap na yun ng Commission on Audit. Now, patunayan po natin yung mga sinasabi ho ni Secretary o ni Attorney Harry Roque. Kasi itong si Attorney Harry Roque, mind you guys credible po ito. Why? Kasi once naging mambabatas po ito, naging party list representative. So alam niya yung galawan at kalakaran sa loob. Di ba? So, para patunayan natin yung mga sinasabi ho ni Secretary Roque o ni Attorney Harry Roque na by a mere certification, okay na yung liquidation ho ng bawat kongresista at bawat senador. Okay? Noong July 25, 2011 po, may ipinalabas or may ipinasa ho na concurrent resolution number 10. Ano po itong concurrent resolution number 10? Basahin ko ito yung title guys, no? Concurrent resolution maintaining the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocations of each member of the Senate and the House of Representatives as classified and consistent with applicable accounting and auditing rules. Yun po yung title po ng concurrent resolution number 10. Pinirmahan po ito guys ng bawat head o mataas na opisyal po ng bawat anong tawag nito? House, no? Okay? House of Representative, ang pumirma po dito po ay si dating House Speaker Sonny Belmonte, no? At sa part po ng Senate, ang pumirma po dito guys ay si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Alright? So, yun po. Now, hindi ako masyado mag-dwell dito sa title kasi ang salient point po dito guys sa concurrent resolution number 10 ay matatagpuan ho natin dito sa paragraph number 5. Ano po yung nilalaman po sa paragraph number 5? Ito po. Whereas, in recognition of the delicate and unique nature of the functions, operational and organizational structure of the Senate, the House of Representatives, and the Commission on Appointments, and the Senate and House Electoral Tribunals, the Commission on Audit has consistently allowed the current system of liquidations by way of certification, duly signed by each senator and member of the House of Representatives, that such account or amounts allocated to each member of Congress as part of their maintenance and other operating expenses or MOOE were utilized and expended in the performance of their legislative functions.
So malinaw 'yon, sa paragraph number 5 na inallow guys ng Commission on Audit na by a mere certification, okay na 'yon, no? Justified na yung expenses. Para bang ang pagkaka-interpret ko dito guys is by using the certification dyan po sa pag-liquidate nila sa kanilang pondo, on the basis of the honesty of the congressman and the senator, di ba? Magbabase lang doon kung gaano ka-honest itong mambabatas ho natin. Na ngayon, ang tanong, honest ba? Halimbawa po, may sinungaling na mambabatas. Okay? May corrupt na mambabatas. Paano ho natin malaman na yung sinertify niya doon, sa certification niya ay totoo yun? Lahat yun na nandoon sa certification ay totoo yun na gastos mula sa kanilang MOOE. Diba? Okay lang yun kung honest yung mamabatas. Walang problema yun. Kasi at least hindi magalaw at hindi masayang yung pera ng taong bayan. Pero how about kung ang isang mambabatas ay talamak na sinungaling, saka corrupt? O anong mangyari doon sa pera po ng taong bayan? Dapat magiging transparent ho sila, no? Yung ating mga mambabatas kasi it's the people's money. They are all accountable doon guys kasi people's money yan, hindi yan pera nila. So kung ano yung mga sinusunod ho ng mga ordinaryong empleyado ng gobyerno, okay, mga opisyal ng gobyerno, mga tanggapan ho ng gobyerno na sangkatutak na mga dokumento na hinihingi ho sa kanila, no, ng Commission on Audit para lang ma-justify yung kanilang expenses. Ganun din sana doon sa ating mga mambabatas. Walang holy cow dito guys, no? When it comes to auditing and accounting, sa pera ng bayan, walang holy cow dito, walang exempted. Okay? Ang mandate ho ng Commission on Audit, lahat ng mga government agencies, departments, and other instrumentalities, covered yun lahat sa audit and accounting ng Commission on Audit. Kaso lang, medyo special po itong ating mga kongresista at mga senador, no? Dahil dito ho sa Concurrent Resolution number 10. Naalala ko guys, no, one time na meron hong ipinasa ho na parang resolution itong si Senator Ping Lacson. I don't know kung na-materialize ba yun, no? Yung hindi lang hanggang dito sa certification dapat magbigay yung ating mga mambabatas. Dapat may submission din ng resibo, itinerary, etc., etc., etc. I don't know kung ito po ay nasunod, no? Hindi ko alam kung nasunod ba ito. Pero ang sa pagkakaalam ko, kasi bago lang itong exposeho ni Attorney Roque. So meaning kung bago lang itong expose ni Attorney Roque, posibleng existing po ito ngayon, no? Itong kalakaran, itong style o itong sistema na ginagamit ng mga mambabatas natin. Sana po ay patas, fair lahat, no? Kung ano yung strict implementations po ng accounting and auditing procedures and rules, no? Sana sundin din yun ng mga mambabatas. Okay? Since sila yung kumbaga leaders natin, dapat manguna sila, no? They should set themselves as example, no, or model para doon sa mga ibang mga empleyado ng gobyerno at mga opisyal ng gobyerno, no? Yun lang po. Sana ay nakapagbigay po ako ng kaunting kaalaman po at ito po ay sa aking batay lang ito sa aking research at hindi po sa personal kong interpretasyon, no? Ito ay batay sa aking research po at sa mga isiniwalat po ni Attorney Harry Roque po.
Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless us all.